Magandang gabi at maligayang pagdating sa 11th Witch Tagalog Horror Stories. Sa buhay natin bilang estudyante, may mga teachers tayong hindi lang basta nagtuturo ng mga lessons na nakasulat sa libro, kundi nag-iiwan ng mas malalim na marka sa pagkatao natin. Mga alaala na kahit lumipas na ang maraming taon, kahit matagal nang sarado ang mga classroom na pinagsaluhan ninyo, ay patuloy pa ring bumabalik sa tuwing maaalala mo ang mga panahon na yon. May mga teachers na tahimik lang, hindi napapansin ng karamihan, hindi laging bida sa mga kwento. Pero sila pala yung may pinakamalaking naiambag sa buhay mo. Yung tipo na hindi mo agad marirealize ang halaga habang nandyan pa sila. Ngunit sa oras na mawala na sila, doon mo palang mararamdaman kung gaano kalalim ang epekto nila sa'yo. At minsan, may mga pangyayari na sa unang tingin ay tila normal lang. Mga sandaling hindi mo pinapansin dahil abala ka sa sarili mong mundo bilang estudyante. Ngunit kapag binalikan mo sa iyong alaala, saka mo lang mapapansin na may kakaibang detalye na noong pa man ay hindi na maipaliwanag. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Kennedy, isang dating grade 10 student mula sa Tugigaraw, Cagayan Valley noong 2023. Isang simpleng graduation story na sa una ay puno lamang ng saya at pagtatapos. Ngunit kalaunan ay naging isang karanasang hindi na niya kailanman makakalimutan. Gaano man niya ito subukang burahin sa alaala niya. Taong 2023 at sa lungsod ng Tugigaraw, kung saan ang init ng araw ay tila hindi mawawala kahit umaga pa lang. Mararamdaman mo na agad ang bigat ng hangin na parang dumidikit sa balat. Na para bang may dalang kakaibang pakiramdam na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Sa isang public high school doon, isa si Kennedy sa mga grade 10 students na abala sa paghahabol ng requirements para makagraduate. Isang estudyanteng hindi naman pasaway. Ngunit hindi rin naman namamayagpag sa academics. Sakto lang, sapat para makasabay. Ngunit may isang subject na palaging nagbibigay sa kanya ng kaba at pag-aalinlangan sa sarili. Ang math. Kahit anong pilit niyang intindihin ang mga formulas, kahit ilang ulit niyang balikan ng notes, pakiramdam niya ay may pader sa pagitan niya at ang mga numero. Parang may bahagi ng isip niya na ayaw talagang tanggapin ang mga konseptong paulit-ulit na ipinapaliwanag sa kanila. At ang teacher nila sa subject na yon ay si Mr. Raquepo. Isang 56 na taong gulang na lalaki na sa unang tingin ay tila payak lamang. Medyo nakayuko maglakad, payat ang pangangatawan, at laging may dalang lumang leather bag na halatang matagal na niyang ginagamit, ngunit maingat pa rin niyang inaalagaan. Hindi siya yung klase ng teacher na malakas ang boses o mahilig manakot. Bagkus ay may kakaibang katahimikan sa kanyang presensya. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi nakakapagbigay ng pakiramdam na ligtas kang magkamali at matuto. Sa tuwing siya ay nagtuturo, madalas ang maririnig mo lamang sa loob ng classroom ay ang tuloy-tuloy na ikot ng lumang electric fan at ang tunog ng chalk na dahan-dahang kumikiskis sa pisara. Habang siya ay nakatalikod sa klase, tila ba kabisado na ng mga bawat estudyante kahit hindi sila direktang tinitignan. At sa mga sandaling nahuhuli si Kennedy sa lesson, Hindi siya pinapahiya ni Sir sa harap ng lahat. Sa halip,
Lalapit ito ng tahimik, uupo sa tabi niya, at sa mahinahong boses ay muling ipapaliwanag ang konsepto na para bang walang pagod at walang bahid ng pagkainis. Okay lang yan, Kennedy. Ulitin lang natin. Wika ni Sir sa isang pagkakataon, habang dahan-dahan niyang isinusulat ang solusyon sa papel ni Kennedy. Natila ba mas mahalaga sa kanya na maintindihan ng estudyante kaysa matapos lamang ang lecture? Dahil dito, kahit hindi pa rin magaling si Kennedy sa math, unti-unti niyang natanggal ang takot sa subject. Hindi dahil sa naging madali ito, kundi dahil alam niyang may isang taong handang umintindi sa kanya. Ngunit may mga pagkakataon na may napapansin si Kennedy kay Mr. Rakepo. Mga sandaling habang nasa gitna ng pagtuturo ay bigla itong titigil, mananahimik, at tititig sa bintana na parang bang may pinapakinggan o may iniisip na hindi niya maibahagi sa klase. Bago siya muling bumalik sa leksyon na tila walang nangyari. Noong mga panahong yon, hindi ito binigyan ng pansin ni Kennedy, sapagkat abala siya sa sarili niyang mga problema bilang estudyante. At ang mga ganoong detalye ay tila napakaliit upang pagtuunan ng pansin. Habang papalapit ang pagtatapos ng school year, sabay-sabay dumating ang bigat ng mga responsibilidad. Final exams, clearance, at iba pang requirements na kailangang matapos bago ang graduation. Dahilan upang ang bawat estudyante ay maging abala at pagod sa kanilang gawain. At sa gitna ng lahat ng ito, isang araw ay hindi pumasok si Mr. Rakepo. Sa una, walang nag-iisip ng masama, sapagkat normal lamang na magkasakit ang isang guro, lalo na sa init ng panahon sa Tuguegarao. Ngunit habang lumilipas sa mga araw at hindi pa rin siya bumabalik, nagsimulang mapansin ng klase ang kanyang pagkawala. 2 araw, naging 3, hanggang sa umabot ng 1 linggo. May pumalit na teacher, ngunit kahit maayos naman itong nagtuturo, hindi maikakaila na may kulang sa classroom. Isang presensya na hindi mapalitan ng kahit sino. At sa mga sandaling tahimik ang klase, may mga estudyanteng hindi namamalayan na napapatingin sa pintuan, na para bang may inaantay na darating, kahit wala naman silang sinasabi kung sino. Dumating ang araw ng graduation. Maaga pa lang ay puno na ang school ng mga magulang at estudyante na abala sa paghahanda. May mga nagtatawanan, may nagkukuhaan ng pictures, at may mga nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano pagkatapos ng high school. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang pakiramdam si Kennedy na hindi niya maipaliwanag. Parang may kulang, parang may hinihintay siya na hindi niya alam kung ano. Nagsimula ang ceremony at isa-isa silang tinawag sa stage habang sinasalubong ng palakpakan at sigawan mula sa kanilang mga pamilya. Isang eksenang puno ng saya at tagumpay. Ngunit sa bawat sandaling yon, hindi maiwasan ni Kennedy na lingunin ang paligid. Na tila ba hinahanap ang isang pamilyar na mukha na hindi niya makita. Matapos ang ceremony, pinabalik sila sa kanilang classroom upang kunin ang kanilang huling class picture. Isang simpleng tradisyon na nagsisilbing alaala ng kanilang pinagsamahan bilang magkakaklase. Pagpasok nila sa silid, agad bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Ang maingay na electric fan, ang chalkboard na may bakas ng mga lumang sulat,
at ang mga upuan na naging saksi sa kanilang mga tawanan, problema, at pagod sa loob ng isang taon. Habang nag-aayos sila para sa picture, puno ng ingay at kwentuhan ng classroom, hanggang sa may isang estudyante ang napatingin sa pintuan at napahinto. "Uy!" Unti-unting natahimik ang iba. At nang sundan ni Kennedy ang tingin nila, nandoon si Mr. Rakepo. Tahimik na nakatayo sa may pintuan. Suot ang pamilyar niyang polo at may dalang parehong bag na lagi niyang bitbit. Ngunit sa pagkakataong yon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang presensya. Isang lamig na hindi nagmumula sa electric fan kundi tila nagmumula sa mismong hangin sa paligid niya. Lumapit ang mga estudyante. Sabay-sabay na bumati at nagmano. May ilan pang yumakap sa kanya, habang siya naman ay ngumiti sa parehong mahinahon at simpleng paraan na nakasanayan na nila. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Isang uri ng katahimikan na tila may gustong sabihin ngunit hindi na kayang ipahayag. Habang kinukunan sila ng class picture, napansin ni Kennedy na kahit maliwanag ang ilaw sa classroom, tila hindi malinaw ang anino ni Sir sa sahig. Ngunit agad niya itong inisip na baka epekto lamang ng ilaw at ng kanyang pagod. Pagkatapos ng picture, isa-isa na silang lumabas ng classroom. Dala ang saya at gaan ng pakiramdam na dulot ng pagtatapos. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang isang pag-iyak mula sa hallway. Isang guro ang nakatayo doon, halatang hindi mapakali. At nang lapitan nila ito ay saka lamang ito nagsalita sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Si Sir Rakepo, pumanaw na siya kaninang umaga sa ospital." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang lahat. Ang ingay, ang galaw, maging ang paghinga ni Kennedy ay tila naging mabigat at mahirap gawin. Hindi niya agad matanggap ang narinig. At sa gitna ng pagkalito at takot, bigla siyang tumakbo pabalik ng kanilang classroom na para bang may kailangan siyang patunayan sa sarili. Pagdating niya doon, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay na kanyang narinig kanina. Walang tao, walang bakas ng kasiyahan. Tanging ang mga upuan at ang pisara ang naiwan, tahimik na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap, at nang tumingin siya sa chalkboard, doon siya tuluyang napahinto. May nakasulat, malinis at bagong-bago. "I'm so proud of you all." At sa ibaba nito, may dagdag na linya na tila isinulat ng mas dahan-dahan. "Salamat sa pag-intindi." Sa sandaling yon, naramdaman ni Kennedy ang panlalamig ng kanyang buong katawan. At sa gilid ng kanyang paningin, tila may isang anino na nakatayo sa may pintuan. Tahimik na nakamasid sa kanya. Ngunit nang siya ay kumurap, wala na to. May mga teacher na hindi lamang nagtuturo ng aralin, kundi nag-iiwan ng bahagi ng kanilang sarili sa bawat estudyanteng kanilang hinuhubog. At kahit dumating ang oras na sila ay mawala, ang kanilang impluwensya ay patuloy na bubuhay sa mga alaala at desisyong ginagawa ng kanilang mga tinuruan. At kung sakaling totoo man na may mga kaluluwang bumabalik sa mundong ito,
Marahil ay hindi ito upang manakot, kundi upang tiyakin na ang kanilang huling tungkulin ay natupad, na ang kanilang mga estudyante ay handa nang harapin ang susunod na yugto ng kanilang buhay. At sa huli, ang tanong ay hindi kung totoo bang bumalik si Mr. Rakepo, kundi kung handa ka bang tanggapin na may mga paalam na hindi kailanman nasasabi habang sila ay nabubuhay pa. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.